na kumaaga nagkatambakan. 4 and 20 ang naging diferensya, pero ito kumakain na ng bahagya. At ang tumatranggo dito ay si Yellow Jersey Bearer na ni si Nikita Shevchenko. He is the Yellow Jersey Bearer at siya ho ang nasa harapan na ang ating napakalaking peloton. At nandiyan din ho, ito ho si Ivan Anisimov, that's the Green Jersey Bearer. Let us see what will happen here dahil lumiliit na nga ho ang ating oras patungo ho dito sa kanton. So patuloy pa rin dito ang mga LCW, sila yung talagang nagpapalitan, hinawakan na muna nila ang peloton. At nandyan naman ang mga 7-Eleven na nakaabang at sa likod naman, andyan din ang mga Standard Insurance sa Go for Gold. Talagang itong ating breakaway nagsisikap. Hindi man siguro maipanalo ni Ronnie Langkita ang stage winner na to. Ang mahalaga ay maitagos nila itong kanilang grupo doon sa ating finish line nang hindi inaabot ng peloton dahil sa mga oras na ito. Kung tapos na po yung ating karera, ang ating provisional top 2 rank ay aangat. Ito nga si Ronnie Langkita. And we will see kung tutuloy-tuloy nga ay ang nagiging pagpadyak na ng ating 7-man league group. Ito, tumatayo-tayo na. Itong si Ivan Anisimov, partner natin. Attack mode na to. Every time we see our cyclist off the saddle, partner, makikita natin, talaga namang susubok na umakyat yan into a faster speed. We have been checking it out. Ang average natin, partner, is between 42 to 45 kilometers. Kanina pa natin nakikita yan. Ang distansya natin to the finish line, 27 kilometers pa. 27 kilometers. So talaga marami pang pwedeng mangyari, partner. Marami pang pwedeng mangyari. Pero ang kalamangan, 3 and 40, hindi masyadong kumakain to, partner. Hindi masyadong nakakakain. Ito ang mga peloton dyan sa kalamangan ng ating mga nasa lead group. Inaunti-unti muna talaga, coach, ng ating peloton na hindi talaga idikit dito sa breakaway. Dahil kapag idikit nila bigla to, baka may bigla namang lumabas sa peloton, mapapagod na naman sila sa kakahabol. Kaya talagang hinayaan na muna nila, doon sila sa tamang oras talaga, doon nila ididikit. 40 kilometers ang tinatakbo natin dito. Yan ang binabaybay natin. And officially, partner, we will be double checking if it was still 27 but our distance to the finish line. Tingin ko ito yan, partner. I think this is the real distance to the finish line. 14 kilometers. Dahil malapit na tayo dito sa kanton eh. So yung nga po sa 3 minutes and 40 seconds gap between the breakaway and the peloton. Pero tignan natin kung gaano kalaki. Less than 14 kilometers away from the finish line. 4-man riders pa rin ng LCW ang humahatak dito sa ating peloton. Talagang busy dito sila. Naidikit at mabawasan ang kalamangan itong ating 7-man lead group. So Ronald kita ng Team 7-11, siya ang humahatak rito, nasa likuran naman at last 8.7 km. So tuloy-tuloy pa rin yung ating breakaway ngayon sa ating pito. Talagang nagpapalitan sila dito, pero ang humahatak ngayon muna ay itong si Ronald kita nila. Pupursige din siya na para talagang aangat sa individual classification. So ito, tuloy-tuloy ang ating nagiging drama dito at napakarami natin mga kababayan. Nandyan, they're witnessing the drama right in front of their hometowns with their very eyes. Napakalaki, napakagandang pagkakataon para ma-showcase natin ang Philippine sports. And this is cycling at its best. 2026 MPTC Tour of Luzon. We are heading to Candon, Nueva, dito sa Ilocos Sur. Napapagod na. Pati tayo nalilito na dito, partner. Hindi mo yan ang distansya to the finish line. Sigurado ako dyan. Mamaya-maya sasabihin natin kung ano ang pinaka-distansya natin dito. Kumakain na ho tayo sa oras ng alas 12 ng tanghali. Nagsimula tayo dyan sa Lawag City. Maraming salamat ulit sa ating mga maigiting ng mga Mayor James Brian Alcid, Vice Mayor Carlos Parina and the City Council. Of course, Governor Cecil Araneta Marcos. And ito si Vice Governor Matt Manotok. Maraming salamat. Checking this out, partner. Checking this out. Ang ating hong peloton. Nangunguna pa rin dyan si Ivan Anisimov. Pag-check ko natin kanina, wala hong 3 minuto yun. 3 minuto pa rin. That's 3 minutes
150 seconds difference. So tuloy-tuloy pa rin ang mga LCW dito na nagtatrabaho sa peloton kung hinawakan na nila dahil ayaw nilang ibigay sa ibang team rito dahil kapag ibigay nila lalayo at lalayo naman yung mga nasa breakaway kaya sila talaga magtrabaho rito sa stage 9. We are now in Santa Maria. Ito na ang sinasabi natin. Maraming salamat AAP ha. Ari Perez, Chief Organizer. John Hope pinanganak. Ito si Ari Perez na talaga namang in the forefront of organizing what is supposed to be the best summer spectacle there is here in the Philippines. Maraming salamat, Sir Ari Perez. Rubok Santa Maria Partner, dito nag-aral, dito na natuto ng napakaraming bagay. Diyan daw siya nagsiswimming. Yan ang mga kwento, no? Ni Sir Ari. Kasi go back dito sa atin hong karera dito. Bumabaybay na tayo sa Santa Maria. Mamaya-maya, nandito na tayo sa Santiago bago tayo umabot dito sa kanton kung saan nag-aantay sa atin si Mayor Eric Singson. Napagabayo talang patuloy na tumatrako dito sa ating peloton at talagang idinidikit nila pamawas ang kanilang time gap. So number 1, 2-1 ito si Cabaras Emmanuel ng LCW. Sila yung humahawak rito. Nasa likuran naman itong yellow jersey na si Nikita Sosinko. Talagang trabaho muna sila ngayon. Kahit pagod po sila na naghabol, sila talaga ang magpupursige dahil wala na sila ang ibang maaasahan pa. Hanggang saan kaya ang baterya? Hanggang saan kaya ang lakas ito mga LCW dahil bukas isa sa pinaka queen stage natin bukas sa bayan ng Cervantes na kung saan doon makikita, doon mo malalaman kung sino talaga ang malakas pagdating sa 40 kilometers na ahon na magtatapos nga sa Cervantes, Ilocos Sur. So tumulong na naman ito, nagtarangko na naman si Nikita Sosinko ng LCW. Talagang palitan sila, alam nila na pagod sila dahil kanina pa sila nagtatrangko, pero ang mahalaga ay hindi sila makakainan ng oras. At ito ang ating talagang nakatututukan dito. Tayo ay nakatutok sa peloton, no? We are actually checking out kung ano ang magiging pagkain dito ng kalamangan sa oras nito ang ating mga nasa peloton. At nangunguna dyan sa pagtrangko nga, nakikita natin yan si Nikita Zulchenko ng LCW, nandiyan dyan din. Itong si Ivan Anisimo wearing that green jersey. Naku, nagkaroon ng konting siplangan dito, partner. Nagkaroon ng konting siplangan dito. Hindi naman, ayan, nagkatamaan sa may likod, sa may likuran. Joseph Habinyar ng Time Excellent Notos, medyo nagkasimplangan sila doon at Team Pangasinan. So meron tayo nakitang simplangan dito, dami dito. I think si Dominic Perez ng Team Pangasinan, si Joseph Habinyar at isang riders mula Mirena, Orion Cement. So ito yung ating group. Partner, parang prank no? Parang prank na. Nandiyan na pala sila no? At yan ang ating abangan. Tingnan natin kung ano nangyari dun sa mga sumemplang ha. Tingnan natin, Dwayne, what do you have for us? Alright, meron tayong nakita dito sa Santa Maria, Ilocos Sur, mismo kalalagpas dito sa kabayanan, ano? Dalawang gapyong, 5 and 6. Dalawang Jung to, ano? Jung. Si Dave Jung, saka si Moon Jung. Nandito rin nakita rin natin si Dominic Perez, ano? Ng Pangasinan, kasama sa Karambola at isa pang nakita natin na nakatayo kagad, tumakbo sa rin. Ito ngayon itong dalawang gapyong. Medyo nag-aabol ngayon. Sa kasalukuyan, dito lang sa mga kalalagpas mismo ng bayan ng Santa Maria. 4 na riders yun. Kasama si Pangasinan rider Dominic Perez at dalawang gapyong, dalawang Jung from Gapyong Cycling Team. Yan ang mga updates lang dito sa kasalukuyan, ano? Medyo sumikip ang dito ngayon, sumikip ang kakalsadahan ngayon. Hanggang ngayon, hindi pa rin maayos. Medyo mabigat ang laban itong isang rider number 6. Na ngayon ay ito, inaayos na, nakatakbo na bali yung dalawa. Medyo yan, nakita nyo kung paano kinakapit ngayon yung mga nasirang bisikleta. So yun ang update lang dito sa Santa Maria, Ilocos Sur. This is Dwayne Badward, your boots on the ground. Maraming salamat sa iyo, Dwayne. At balikan natin ang 7-man league group natin, partner. Palapit na tayo ng palapit, no? Pinag-uusapan natin kaninang Santa Maria. Mamaya nandito na tayo sa Santiago. At abangan na natin kung sinong mamamayagpat. Kung ito bang 7 rider na ating sinusubaybayan kanina pa. At isa-isa natin sila mamaya-maya lang. Ngunit ang malaking katanungan dito pa dyan, makakabalik ba yung napasama doon sa simplangan kung saan napakalapit na sana natin, ano? Na tayo, ano? Naka-importante dito, partner, yung pagkain ng peloton against the lead group. Ito na nga, no?
Nasa San Esteban nga tayo as of this very moment. At ito, napakalaking peloton na to. At 2 minutes and 45 seconds na lang. 2 minutes and 45 seconds na lang. Ang nagiging kalamangan dito, talagang kumakain ang peloton partner ha, sa pagtatrangko ng LCW UAE. Nikita Shevchenko po yan, nakikita natin in front of our TV screens. Yan o ang ating monitor dito, nakikita ho natin. Nakadilaw, nakaberde, at napakarami hong mga CCM riders. Nakita natin, nandiyan din o ang mga taga-excellent noodles. San Esteban, Ilocos Sur tayo, 7-man lead crew po, nakikita natin ngayon. So ito yung ating the 7-man breakaway kasama si Ronald Kita, Arking Roque, Mark Ryan Lago, Sumiso Basalan, Daniel Gold, at Benedict Soriano, at si Daniel Pariñas. Dito sa ating breakaway, kapag ito nag-usap-usap sila, na kapag mayroong mag-trangkol ito, itutuloy talaga tuloy. Yung nga lang, naka-formation naman ang mga LCW na 5 na sila dun magkakasunod-sunod sa peloton. So, less than 20 kilometers. Talagang mabilis din itong ating breakaway. Talagang hinahatak ito si Daniel Gold sa kamuha ng Daniel Gold, Mark Ryan Lago, Sumiso Basalan, itong Daniel Pariñas, Benedict Soriano, at Arking Roque and Ronnie Lankita. Isa't kalahati minuto na ho, kinakain simula ho nung umabot tayo doon sa 30 kilometer mark ha. Yung 4 na minuto, 2.5 minutes na lang ho ang nagiging time difference dito between the peloton and the lead group. Umaabot na ho, parang kahapon, history repeating itself. Umaabot na ho ang ating peloton sa pangunguna ho ng ating mga foreign riders. So sa ating peloton, ito talagang diskarte sila dito. Merong isa na atras para kukuha sa kanilang team vehicle support para talagang nag-iigay para hindi sila matatamaan ng grogay. Dahil kapag ikaw ay tinamaan dyan, hindi ka makakatulong rin sa iyong kakampi. And you're looking at the main peloton at ito nagiging suporta ng ating mga kababayan. At dyan nagbibigay sila ng mga tubig. Ang mga naka-plastiko that would really refresh our cyclists. Malalamig na tubig ho yan. At yan ho ang ginagamit ng ating mga siklista para ho ilagay sa kanilang mga leeg. At talagang nagkakabakbakan, nagkakagirian ho ang ating hong peloton. Let us see what will happen. Susubok kumain. Itong napakalaking peloton na to sa nagiging kalamangan ng ating 7-man lead group. So ito talagang palitan. Ito si Nikita Solsingkon. Kanina ay pumalit naman itong si Yusuf Aldripay. Siya talagang tulong-tulong dito ang mga LCW. Wala na silang ibang team dito na maasahan para makadikit sa breakaway. Naimbag nga daw kada kayo amin Gandom City. Kapit lang dahil malapit na tayo dito sa ating sa finish line. Less than 15 kilometers away from the finish line. Napakarami ng taong nanonood dito. Napakaraming taong naghihintay sa pagdating ng ating mga siklista sa pangunguna syempre ng ating kabutihing Mayor Eric Singson. Talagang nag-aabang din dito si Mayor. So maayong konto sa tanan ng mga Bisaya, kumusta kayo dyan? At maayong paniod to sa kayo mga sundaan nyo dyan. At abangan ninyo ang mga susunod pa namin na laban. So ito, malapit na nga tayo dito. Nakatutok pa rin tayo dito sa 7-man lead group natin. Palapit na ho tayo sa ating finish line. At ito, namamayagpag pa rin dito sa ating peloton. Pakain na ng pakain. Doon sa kalamangan ng 7-man lead group, nakikita natin si Nikita Shevchenko. Siya ho ang nasa harapan. Siya ho tumatrangko dito. At sumusubok na humabol dito sa ating 7-man lead group. Ito na partner. This is already the point kung saan nakakakita tayo na talagang palit na ng palit ang naging kalamangan dito. Hindi muna talaga sasabay sa mga sprinter. Dahil kapag sumabay sila, hindi nakakayanin ng mga sprinter. And you can see right here, partner, talagang umiinit, gumaganda, nagiging padyakan dito. Alam nila na maganda pa, nagiging pagkakataon para dito sa ating mga peloton para makagulat pa bago umabot dito sa finish line sa Canton City. But for the meantime, partner, itong grupo na to, alam nila kung anong kanilang nagiging kakayahan. At sumusubok pa rin talaga, sumusubok pa rin itong ating main peloton dito, partner, na palitin pa ang nagiging time difference. So 2 and 20, partner, 2 minutes, 20 seconds. It was highest at 4:04. 4 minutes and 4 seconds just a while ago. And that was just about 10 kilometers ago, kasamang Danji.
Awa po ko, talagang inuunti na nga itong mga LCW na idikit doon sa ating breakaway yung kanilang kalamangan dahil itong si Ronnie lang kita, isa talaga sa humahatak dito sa ating breakaway dahil hindi man niya may panalo ang stage win na to, at least ay makabawas man lamang at umangat yung kanyang rating sa ating general classification. So turuan kita ng Team 7-11 siya, nagpupursige rito sa kanyang breakaway. Alam niya na pagod siya dahil nagsulo na yan siya sa kanyang breakaway. Pero naisip niya dito na akong bahala, tiisin ko to, baka sakaling talagang makakaagwa tayong tuluyan sa ating peloton. Ito na, nagtrabaho na. Ito si Dayong Julito, tumulong na rin siya rito dahil naisip niya dito na pagod na ba kayo ako dahil nagpahinga ako naman rito sa harapan. Hindi pa rin talaga sumusuko itong ating mga LCW, may baon pa rin talagang lakas at tinulungan pa itong si Dayong Jo yung ating peloton na mahatakin, papalapit dito sa ating 7-man breakaway. Habang papalapit yung ating peloton, papalapit naman tayo ng papalapit dito sa ating finish line sa Candon City. So nag-iiwasan na sila dito kung sino magtatrangko. Arvin Roque, sinubukan niya ang hatakin rin pero hindi rin siya pwede mag-ubos dyan. Ito tumuli na naman. Ito nga peloton natin, Nikita Sulsingo ng LCW. Siya naman ang humahatak rito kanina talagang bubungan at tumulong. Ito si Dayong Jo. Grabe ito yung nasa likod. Daniel God, Daniel Pariñas, Benedicta Soriano, R.R. Kane Roque, and Mark Ryan Lago. At yan ho, ang ating 7-man lead group ngayon. Palapit na hula tayo ng palapit. We are nearing the finish line, partner. And we just can see, no, na talagang ika nga, hindi naghihiwa-hiwalay. Itong pito na to, hindi ho sila naghihiwa-hiwalay. At meron tayong ito yung ating breakaway na 7-man, Arvin Roque, Ronald Kita, Mark Ryan Lago, Sumiso Basalang, Daniel Gold, Benedict Soriano at Daniel J. Pariñas. O mukhang dito na tayo sa may bayan ng Santiago at meron na siguro tayo mga less than 14 kilometers away from the finish line. Marami nang naghihintay na tao. Maraming naghihintay na mga cycling fanatics dito sa lungsod ng Candon City sa pamumuno ng ating butihing Mayor Eric Simpson. Mainit ng ating laban sa ating stage 9 pero yung ating 7-man breakaway ay talagang nag-iinit sila pero nag-iisip din sila dito. So ito bumabanat sila sa sprint ito, Sumiso Basalan rito at saka ito Team Pangasinan. O ito, tingnan natin partner, tingnan natin kung talaga makakahabol pa dito itong mga nasa peloton. Malapit-lapit na tayo. Tumitindi ang ating nagiging padyakan dito kasamang kapadyak. No? Coach, at talaga na bumilis bigla yung ating mangat na nga sa kaliwa itong Mark Ryan Lago. Gusto rin tumakas ito si Mark Ryan Lago pero sinundan kagad ni Benedict Soriano at hindi rin nagpapaiwan itong si Ronnie Lakita. So itong Mark Ryan Lago dito yung sinubukan dahil kapag walang hahabol dito pwedeng panayin at itutuloy ni Mark Ryan Lago pero hindi na bumapayag yung kanyang dating kakampi na si Ronald Kita ng 10-7-11. Ito na nga si Mark Ryan Lago, patuloy na tumatakas na talaga ito si Mark Ryan Lago. Itong rider na ito from Crawford Road. Talagang nakisang stage win. Ronald Kita dito, pinapanay-panay niya dito dahil kailangan niyang makadikit dito kay Mark Ryan Lago. Kaya si Mark Ryan Lago dito ay bumabagal na rin siya. Ito naman si Ronnie Lakita, talagang hindi rin pumapayag. Mukhang naubusan na rin ito si Mark Ryan Lago. Ang malaga dito, coach, ay bumilis ang pacing itong ating breakaway. Tuluyang hindi makadikit itong ating main peloton. So ito na, Dayong Jo rito, sabi niya dahil nagpahinga ako at hindi ako lumabas, ito na yung pagkakataon ko ngayon na talagang tumulong na rin ako sa peloton. Napakalaki ng ating peloton na nakikita dito ngayon ha. Malapit-lapit na tayo doon sa ating 10-kilometer mark at tayo bumabaybay. Still at 40 kilometers per hour. Still at 40 kilometers per hour. At napakatindi ho. Noong na nagiging init natin dito at mainit na pagtanggap ng ating mga kababayan no? Sa mga dinadaanan nating mga bayan patungo ho dito sa kanton. So abangan natin dito dahil nakita natin dito sa ating breakaway Daniel Gold na dito ang magsasacrifice para kay Ronald Kita. 12 kilometers distance to the finish line. Ito, nakikita ho natin, no? The drama within the drama, partner. Sino ang tumatrangko dito? Sino ang gustong manguna dito? Going to the final 10 kilometers. Nag-uusap, ha? Nag-uusap ang ating mga siklista dito. There is unholy alliance at this point. Sino ang gustong trumangko? Let's lead into our komisar. Ano ba ang nangyayari dyan sa race column? We have the result of the second intermediate sprint. First rider 84.84, second 55.55, third 32.32, fourth 43.43,
26-26. The result of the special sprint in San Ildefonso, rider 32-32 by Ronnie Lankita of 7-11. We now have a time gap of 2 minutes and 10 seconds. Kanina po ay umahit siya ng 4 minutes time at unti-unti tumalapit. Nilalapit ng peloton to the fifth riders. Ang riders po natin sa hanapan, Ronnie Lankita from 7-11. RRT Rocket and then we have one excellent 55 and two riders from Pangasinan, 86 and 84 and one from Coppergold, 43, Mark Ryan Dago, 10 seconds. Maraming salamat, Komisar 2, Sunshine Mendoza. At yun nga, nakuha na rin natin kung sino ang namayagpag doon sa special sprint natin for the day, which is the San Ildefonso Sprint. At is si Ronnie Lankita. Is si Ronnie Lankita na unang dumaan dyan sa San Ildefonso. As we go into the final 11 kilometers. Final 11 kilometers na tayo ng ating karera. Palit na unang Ay, hindi rin napapagod itong si Ronnie Lankita dahil talagang si Ronnie Lankita ang makikinabang ng malaki dito sa ating breakaway. At ito, sprint to results natin, RR King Roque, Ronnie Lankita, Mark Ryan Lago, Sumiso Basalan. At ito namang si Private Benedict Soriano. At ang namayagpag naman sa ating special sprint na ginanap ngayong araw, ang tinaguraang San Ildefonso Sprinter ay walang iba kundi si Ronnie Lankita. Magkakaroon tayo ng isang special award for the day. Maraming salamat San Ildefonso Mayor Tito Purisima. 10 kilometers into the finish line, partner. 7-man lead group ang nakikita natin dito. Pero ito ang ating pagtutok sa pagliit ng kalamangan ng 7-man lead group dito sa ating main peloton. So Nikita Solseco talagang umiinit kaya buhos na siya ng tubig rito dahil alam niya na talagang kailangan niyang tulungan yung kanilang team, yung kanilang grupo dito, kaya ito talagang kailangan na magsasacrifice. Alam nila napagod sila pero mamaya na lang isipin na yung pagod, basta lang hindi sila makuha na ng oras. Talagang kapanapanabik ang ating stage 9. Naku, magkakaroon ba ng karabola sa ating general classification? Yung pitong riders na ba sa ating breakaway yung magkakarimatayan o makakadikit na naman ng ating peloton dito sa ating 7-man breakaway. Araling Roque talagang umiiwas siya dito. Daniel Gold dito ang magsasacrifice, magtrangko para dito kay Ronnie Lankita. Kaya yung mga nasa likod nito, dapat sila ay talagang hahanap na sila dito ng matutukan na sa finish line. Grabe nagiging bakbakan natin. 3 oras na tayong bumapaypay, no? Dito sa mga magagandang mga kaling. Umangat para makabalik din sa individual general classification. At sinabi mo nga, kumakain na rin tayo ng distansya. Palit na palito. Ito na ang ating 8 kilometer mark, partner. Mamaya-maya lang, maghahanda na ang ating kasama ditong si Kapadyak na cool na cool, no? Na si Danji Gomez. Para huminga, going into final 300 meters, partner. Bibitawan kita dyan mamaya. Kaya ngayon pa lang, magtubig ka na. At tignan natin kung itong 7-man lead group natin mamamayagpag hanggang dito sa dulo. Kung saan patungo na tayo. Dito na nga tayo sa Candon City. Patungo dito sa napakagandang Vanco Hotel dito sa Candon, Ilocos Sur. At ito na nga, Coach Alan, less than 8 kilometers away from the finish line. Ito kayang pitong ito magkakarimatihan o aabutan pa ng ating peloton dahil ang ating agwat na lang ang ating time gap. Lumait na ng lumait sa 1 minute and 25 seconds away from the finish. 7 kilometers na lang, kapit mga kabaklangay. So tumutulong lang ang mga Standard Insurance na ngunguna doon. Si John Mark Kaminga ng Standard Insurance, naka-formation na sila dito dahil sabi nila, kami rin dito sa stage 9, kukuha rin kami ng stage winner. Ito na po, nakikita natin dito, no? Nakikita natin mga taga-Standard Insurance partner at nagsasama-sama dito. Backdrop ko dito sa ating peloton dahil wala silang tao o riders dito sa ating breakaway dahil ang isinusulong at talagang hinahabol itong ating Standard Insurance ay yung team classification. So ito yung ating breakaway naman, bumabagal na sila dito dahil nag-iipon na ng lakas to dahil para naman pag dating na sa finish line, meron pa talaga silang pang-krimate. Ay, ito na nga, palapit na tayo ng palapit sa ating finish line. Less than 6 kilometers to the finish line. 7-man breakaway at traveling speed of 47 kilometers
Ryan Lago, kanina pa natin napapansin na hindi talaga siya bumubungan, umiiwas siya. Yun talaga yung mga technique. Kailangan mo talagang gamitin mo muna yung kalaban mo dahil hindi mo talaga pwedeng ubusin sa pagtrangko rin. Habang papalapit tayo sa finish line, talagang tumatagundong na ang mga cycling fanatics dito sa Candon City. Malapit na tayong kumaliwa dito sa ating bypass road. AJ naman ang Standard Insurance na nanguna dito at nandyan naman ang mga excellent dollars. Lumikod na ang mga LCW rito sa last 6 kilometers from the finish line. Ito nga, palapit na tayo ng palapit dito, partner. Oh. Mainit na. Nagiging laban natin dito. 5 kilometers, partner. This is the 5 kilometer countdown. Ito, nawala yung mga LCW. Ito naman, nasa harapan, Erickson de los Santos ng Virena. Ito naman yung ating breakaway. Pabilis ng ating medyo ahon. Ito nga, mukhang kumaliwa na dito sa bypass road. Dito ang ating 7-man breakaway. Naku po, Diyos ko po kayo. Magandang rimatian ang ating napaga dito sa ating 7-man breakaway. Abangan natin yung ating 7-man breakaway kung masasagad naman nila hanggang finish line dahil sa ating peloton. Kanina, LCW ang nakabungad, bigla silang nawala. Siguro naubusan na sila ng gasolina. Ito na, dito na talaga magkakaroon ng riba kaya sa titong ito mga kaibigan. Dito na, palapit na sila ng palapit dito sa ating finish line area. Nasa harapan ito, RR King Roque, Ronnie Langkita, Daniel Gold, Daniel Pareñas, Benedict Soriano, Subi Subasalan. At ito nga si Ronnie Langkita. So humaharap na itong si Mark Ryan Lago dahil naisip niya dito na hindi na ako pwede magpalikod. Kung kanina nasa likuran, ito na bubungad na ako. Hindi bumibitaw sa kalamangan. Itong ating 7-man lead group dito. Ito, nakikita ho natin dito, parang mga langgam. Napakatutulid. Pero ito na, partner, hindi na loko to. 1 minuto na lang to. 1:01 to be exact. Ang nagiging kalamangan dito ng ating lead group against the peloton. So andito na tayo sa may bypass ng Candon City. Isang ikot na lang to mga kaibigan. Huwag na kayong bibitaw. Pag ikot na pagbalik, sigurado, rimatihan na to. 4 na kilometro, 4 kilometers into the finish line. At ito, malapit na tayong matapos dito. At mukhang pumuporma. Etong 7 na to, no, na manguna dito sa ating finish line, dito sa Candon City, Ilocos Sur. So Daniel Gold ng CCN, dito naman nangunguna dito at Mark Ryan Lago. Ito naman nasa likod, nakikiramdam dahil binabantayan niya dito dahil naisip niya dito na gusto ko rin kumuha ng stage winner sa stage 9. So you can see right here, no, na talaga namang pumaypay at nagsama-sama ang ating 7-man lead group. Nagkakasama-sama dito. At talaga namang alam natin, at dito paatake na itong mga to. Mamaya-maya lang makikita ho natin going to the last 500 meters kung sino ho ang magre-remate dito. Pero sigurado tayo, wala nang bibitaw dito habang sumusubok kumabol ang ating peloton dito. Kita, Daniel Gold o Sumiso, Pasalan. So dito sa ating peloton, nangunguna naman itong si Dayong Joe dahil naisip niya dito na wala na ba kayong lakas, kaya ito naman susubok muli ako dito. Yun nga lang, talaga nandyan naman si Mervin Corpus nakaabang rin sa harapan. 3 kilometers partner na 3 kilometro na lang ang ating babaybayin dito at napakatuloy na tinatakbo ng ating mga siklista dito. Aakyat ba ng 50 kilometers per hour? Nakikita natin, atake na talaga ang mga pagpadyak dito ng ating mga siklista. Exactly 47 kilometers per hour. Palapit na tayo ng palapit. Mga kasama, kapit po. Kapit, patungo dito sa Candon City. So nag-aabang na sila dito. Malaysian National ang humahatag last 3 kilometers to the finish line. Joseph Habilla nasa likod naman itong si Tim Bontemar, Jomar Camingaw. Nakaantay sila dito kung sino ang hahatak dito sa peloton. Mukhang nagkakahirian na itong ating peloton kung sino ang hahatak dito sa peloton. Palapit doon sa ating mga breakaway group. Ito, medyo pabalik na yung ating breakaway group. Samantalang yung ating peloton ay paikot pa lang doon sa U-turn. So, lumalayo na talaga ng lumalayo. Itong ating breakaway, sila na kaya magkakaroon yan o madidikitan pa ng ating peloton. Hindi na bibitaw to, partner. Hindi na bibitaw itong 7-man lead, ang 7-man lead group natin. At 2 kilometro na lang itong babaybayin natin dito bago tayo lumiko dito sa Banco Hotel kung saan nandito ang ating finish line. Malapit na ho tayo. Kapit ho mga bayan, tignan ang mga kababayan at titignan natin kung sinong riremate pagdating dito. At ito, at the 7-man lead group, hindi na bumitaw to, partner. Hindi na talaga ito. Sa tabangan natin si Mark Ryan Lago dahil kanina pa yan siya kumaga nakikiramdam dahil gusto talaga niyang manalo rin ang stage winner. At ito, nandito na tayo sa Candon City. At talaga namang makikita natin na hindi na bumitaw ang ating 7-man lead group. Malapit na tayo sa finish line.
At ito talaga may kita natin, hindi na bibitaw at hindi na makakalapit pa. Ito ang ating peloton. At ito, bibitawan na ho natin, no? Bibitawan na natin ang ating mga kasama dito. Kasama Danji, take it away. At malapit na tayo. Okay, ito na, last 1 kilometer away from the finish line. Andito pa rin sa harapan, Ronald Antita. Daniel Parinas sumisubok sa harap, Mac Ryan Lago, Daniel Gold. Sino kaya dito ang unang ririmate? Sino ang unang aangat? Sino ang unang babanat? Pagdating sa last 300 meters. Ito na, meron tayong mga nag-jump. Ano naman si Naslem, pero wala na talagang gustong magtanggo rin sa peloton. Sumubok dito si Naslem ng impeding drive. Nasa likod na naman, ito si Jericho J. Lucero. Nakikita natin mga kaibigan kung sino ang mga magre-remate pagdating sa ahon dahil ang ating finish line ay medyo paahon. Makikita natin dito kung sino ang malakas umahon pagdating sa rematehan. So yung ating peloton, dahil bumagal sila kanina kayong ating at 7-man breakaway ay talagang umaagwat ng tuluyan. Kaya abangan natin sa ating pitong breakaway kung sino ang makakuha ng stage Ito na. winner. Sumabog na ito na. Medyo nagkalituan mga kaibigan. May ubito sa kanan. Medyo diretso. Anong nangyari mga kaibigan? May lumampas ito. Pero isang riders na nangunguna dito sa harapan. Medyo nagkaligawan mga kaibigan. Ito, meron tayong isang rider. Dalawang rider ito pumaparap. Rider, tignan kung sino to. From Pangasinan. Dalawang Pangasinan mga kaibigan. Dalawang Pangasinan. Rider yung kumanan. Ito mga kaibigan. Benedict Soriano. And Daniel Parinas yung nangunguna dito sa ating harapan. So dalawa sila ngayon dahil medyo nagkalituhan sila. Kaya ito bumabanat na yung ating dalawa dito para makakausag sila. Kaya ito na kayo magkakataon na para manalo ng stage winner sa ating stage Ito ngayon, Benedict Soriano yung nasa harapan, nasa likod. Ito si Daniel J. Parinas, mga kaibigan. Rider number 84 and rider number 86, Daniel Parinas. And ito si Benedict Soriano. So ito na putol yung kanilang breakaway ngayon dahil nagkalituhan sila. Kaya abangan natin kung sino ang mananalo sa ating stage 9. So Tour of the Soul Ito na mga 2026. kaibigan, tignan natin kung si Benedict Soriano itong nasa harapan. Ito mga kaibigan, sino ito? Benedict Soriano. Benedict Soriano ba ating magiging stage winner? And Daniel Parinas sa team Pangasinan, nakatawa na. Nakangiti na mga kaibigan. Benedict Soriano ng team Pangasinan. So kabang Ito, humabol pa. Daniel Gold mga kaibigan. Tignan mo ba mo? Daniel Gold. Benedict Soriano. Pangatlo, tignan natin yung pangatlo. Daniel J. Parigas, tignan natin. Daniel Gold, biglang humabol sa likuran. Itong si Daniel Gold, grabe naman yung nangyayari. Ito yung ating peloton, mga kaibigan, umangat na mga Koreano, sumahabol pa rin. Go for go, dumahabol pa yung MBT driver, mga kaibigan. Ito na. Ryan Tunggawin dito nung kumuha rin sa Vance Penes. Kung hindi nakawala yung ating pito, baka si Tunggawin naman sa ating stage 9. Ang akala natin, Benedict Soriano, pero biglang lumitaw si Daniel Gold doon sa likuran ni Benedict Soriano. Dahil nagbino si Benedict, akala niya ito na yung aking ungas dito sa ating stage 9. Hanggat hindi kayo tumawid sa finish line, huwag kayong So kampante. tama yun, partner, tama yung sinabi mo. Mukhang nagkumpiyansa itong si Benedict Soriano kaya hindi niya nakita sa kurbada, biglang lumitaw itong si Daniel Gold ng CCL. Panalo na naging bato pakos dahil nga nakangiti na siya, tanaw na yung guhit sa finish line, pero dahil nagmino siya, ito si Daniel naman ay hindi rin siya pumayag, talagang tinagos hanggang dulo. Pero i-confirm natin, nako, dalawa nga, tama mga kaibigan, dalawang Pangasinan Riders yung nakapodium dito sa ating stage 9 ng ating panalo, Daniel Gold, sumunod Benedict Soriano and Daniel Parinas. Grabe, sayang, nang hinayang talaga doon si Benedict Soriano dahil akala niya siya na talagang kukuha. Yun nga lang, nagminor siya eh. Pera na yun, Kos, pero naging bato pa. Ganun talaga, partner, talagang medyo na-excite talaga itong si Daniel, ito si Benedict Soriano. Ako man ay na-excite talaga, coach eh. Talagang kala ko siya na talaga, pero sa kasabayang palad talaga, hindi para sa kanya. So, ganun talaga siguro. Hindi ka muna matutulog o hindi ka talaga makatulog ngayong gabi dito sa Tour of Luzon Stage 9. Ano mo, napakarami natin mga video napapanood na gano'n, no? It's never over till it's over. You cannot celebrate hanggang hindi ka pa nga nakaka-cross sa finish line. At you know, nakita ho natin, that will be a highlight of 2026 MPTC Tour of Luzon. This stage number 9. Panalo na, natalo pa, no? At nakabalik pa. Ito si Daniel Gold. What a finish. Sayang na, that would have been a win for Private Benedict Soriano, partner. That was already a sure win. Pero hindi bumitaw hanggang dulo. Itong si Daniel Gold ng CCN.
And in the end, by 1 second, itong natalo pa, itong si Private Benedict Soriano dito sa ating stage number 9. Talagang nakakapanghinayang talaga yon dahil nandyan ka na. Sa'yo na yung guhit na yon at solo mo pa dahil nga nagkalituan sila. Pero bakit nag-minor? Siguro hindi pa talaga para sa kanya. Alam mo, nando na, nawala pa, no? Talaga namang parang kanta ang nangyari na yun kay Private Benedict Soriano, partner. At talagang mga hindi tumuloy-tuloy ang pamamayagpag. At hindi natin nakita, ito si Ronnie nagkita.